Sakto morning, mga kasakto. Update tayo sa ating first batch na talong. So matagal-tagal tayong hindi nakapagbigay ng update ng ating first batch. It's because napaka-busy talaga ng ating linya. So sa ngayon, yung topic nating ipa-share natin sa ating kapwa farmers is yung paano ma-maintain yung tamang pagpapalaki ng talong na hindi before ka mag-apply ng insecticide at saka foliar. So bago tayo magbigay ng mga ganyan na mga mahalin na mga insecticide, dapat naka-prone yung mga hindi maganda o yung kinain na ng uod o yung may sintomas na may uod yung bunga. So dito kahapon nakapagtala tayo ng 25 harvest dito sa ating 29 dito sa baba. Doon sa taas is naka 25 harvest na. So yung ating kilo yung nakuha, so nasa malapit na 5 tons yung lumabas dito na bunga. So still continue pa rin magaganda yung bunga ng ating talong. So kita nyo yan, naka-harvest lang pero may to be follow na naman na for harvest. Ano ba, wala tayong sikreto, pinapakita natin lahat kung paano ito natin kinukuha yung mga may tama o yung affected ni food. So ganito kung paano kinuha yan. So yung pinipili nila is yung mga baliko o yung tiko na bunga gaya nito. Ito pwede pa ito kasi makinis pa. So yan, so tingnan natin yung sako. So ito yan, napansin nyo lahat ng mga may tama at saka may stem at saka fruit borer kinuha. After harvest na tayo kasi na-delayed yung iba kasi yung mga operation sa farm na ginagawa. So hindi natin siya fully manage sa ating labor. So dito ngayon, yung fruit borer nandito na sa fruiting stage ito. Kailangan nito ma-harvest. So yan. Hindi ito mapasok sa quality ni buyer sa ganitong sistema. Kasi kung mamimix ito sa kanilang buyer din sa kanila o yung distribution nila sa kanilang mga consumer, tiyak sila din yung babalikan. Yung disiplina is nasa farmers. Dapat quality yung ibibigay natin sa kanila. Nang sa ganon, sustainable yung palitan o yung bibili gaya sa kanila. So ito, paano ba nag-uugat yung mga borer o mauod? So siyempre sa simula nito, halimbawa hanap tayo ng mga stem, yung mga stem borer na nag-umpisa. So gaya nito, may mga lapnos o yung ito yan, tira na yan ni stem borer. Ano tayo? Ito yan. So pansin nyo is lapnos. Unlike yung mga other foliage, mga ganito is masigla siya. Pansin nyo siya yung hindi ganun ka ganda yung talbos. So subukin at putulin. Magtagunting ba? Yan, subukan natin ha. Yan. So ito, yan, pinutulan natin. So yan, galing dyan. So pansin nyo, yan, may mga uod sa loob. So kung hindi mo ito makuha at the early stage ng kanyang pag-mature,
ma-develop into fruit borer. So papasok yan sa bunga. For example nito, sa bulaklak pa lang is meron na siyang insekto na nakapasok. Pero hindi lahat ng mga insekto is nakasira ng ating tanim. Pwera na lang sa mga, especially yung mga sa lagubang na yung mga beneficial insects, especially bubuyog. So yun din ang pinaka mas maganda na sa ating tanim. Kung meron bubuyog sa taniman nyo, huwag nyo itaboy. Kasi every 1 minute nakapag tawag nito, nakapagbigay siya ng bunga na almost 100 ata bawat minuto yung pagpopulinate niya. Yung mga pansin nyo hindi natin nakita dito, yung mga black na bubuyog, yung malalaki. So dito kukuha siya ni male. Sila lang yung nakakilala ng male flower. Itutusok nila doon sa dito sa babae. Kung maalis yan, kung hindi ka marunong gumamit ng insecticide na angkop sa mga bubuyog na masarapan sila, nahihigop, hindi siya maka-proper pollinate, hindi siya maging bunga, kundi madaglag siya. So may mga ibang bulaklak gaya nito, nadagdag, hindi siya na proper pollinate. Oh. Yung pollination, unlike ni squash o ni kalabasa, manual pollinated yung gamit nun. So yung mga lalaki patong doon sa babae na bulaklak. So nakuha nyo yung yung ating na-share. So ito babae ito. So yung mga black na bubuyog, sila yung 100% sila yung talagang nakapagbigay ng bunga ng ating tanim. Mga bulaklak gaya ng beans, yung mga legumes, yung magbigay ng bulaklak. Hindi nila kaya yung kalabasa kasi malaki din yon. Pero unlike kung maibigay nyo ng tama yung mga lalaki doon sa babae na, yung tawag doon is cross pollination. So yung pollination is napaka-importante. So sa pagkuha naman ng dahon, topic natin sa dahon naman. Kung makuha naman itong sa taas dito, ito yung tinatawag nila na chlorophyll. So si chlorophyll, kung mag-receive ng init sa araw, matatagos dito sa baba, i-absorb ni plant patungo sa ugat. So yung ugat, kung hindi ma-proper din pakain yung ugat sa tamang panahon, kung hindi siya, liliit yung bunga ng talong. So yun ang tandaan nyo. Dapat gaya nito, matured na yung talong pero maliit pa rin. Kasi hindi siya naka-proper absorb ni init. Konting init, maliit na bunga. So yung gusto ni talong is yung tropical climate gaya natin dito sa Pilipinas. Malakas yung init at saka malakas yung ulan. Gusto niya yon yung hindi biglaan. Tapos yung against natin defensive yan is yung fungicide. So sa mga fungicide, insecticide, may video tayo niyan kung sino yung nakapapanood. So paki-check lang yung mga previous video natin. So yan lang muna, konting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Kasing dilim ni Haring Canlaon yung ating panahon ngayon. Hindi man tayo perfecto sa ating ni-share, hindi man tayo perfecto sa larangan ng pagtatanim. Importante, may na-share tayong tama sa ating kapwa farmers. Hindi man tayo perfect sa ating ginagawa. Na importante, may na-share tayo na tama. Salamat, Insakto TV.